Hi mga ka-friendships! May adlaw sa tanan! So sa video natin ngayon mga ka-friendships, pag-uusapan natin yung video natin tungkol sa bentahan ng item na tig 350,000 pesos! Naku mga ka-friendships, kung hindi mo pa alam, naku, panoorin nyo yun mamaya. Latest upload din natin yung mga ka-friendships at madami ng views at super dami na ding mga nagko-comments doon sa video na yon. Naku mga ka-friendships, make me viral! Gawin nyo akong trending na pag-uusapan ng bawat isa sa Pilipinas para makarating sa Department of Education. Yan mga friends, gusto ko yon. So yun na nga mga friendships, ang dami ng mga comments doon. So siguro kailangan nating gawa ng video yon. So pero sa dami ng mga comments yung mga friendships, no, basta pumili lang ako kasi super dami. So since halos pare-pareho kasi ang daming nakarelate, ang daming same stories, same na nangyayari sa kanila na hiningian silang pera, 'di ba? Bago ibigay yung item sa kanila, bayaran mo lang yung slot para sa mapunta sa kanila, 'di ba? So mga friendships, kung isa ka sa mga ganon, mga biktima ng bentahan ng item, nako, i-share mo tong video para maging usapin tayo sa lahat. O, di ba? Kasi sa panahon ngayon mga friendships, no, walang action, walang investigation kung hindi tayo maging usapin sa lahat. Paano mangyari yon? Maging viral muna tayo. Maging trending muna tayo sa lahat ng social media para pansinin tayo. Kasi mapipilitan yan sila dyan eh, di ba? So mga ka-friends, nandito na sa cellphone, sa isang cellphone ko, yung mga napili kong mga questions or comments doon sa video na yon. Kasi mga ka-friendships, hindi na lahat. Maubos yung oras natin. Mahihiya naman ako sa inyo. So, sa super daming mga comments, pumili lang ako doon ng iilan. Pero halos pare-pareho din kasi mga comments mga ka-friendships. Kaya, talagang panoorin nyo kung hindi nyo pa napanood yon para bongga, malaman nyo ang buong kwento ng video na yon at makarelate kayo dito sa ating video ngayon kasi ito ay tugon doon sa mga comments. So mga ka-friendships, ako sa ngayon, sa content natin ngayon, no, babasahin ko lang yung lahat mga napili kong mga comments o kaya tanong, and then mamaya magbibigay ako ng kabuang message ko, okay? Para lahat masagot ko. Kaya, mga ka-friendships, kung talagang meron kayong mga mas maganda pang sagot doon sa mga comment, nako, ano pang hinihintay nyo? Mag-comment kayo mamaya dito, ha? Okay. Number 1 na comment nakita ko doon sa video at napili ko. Madam, kung wala kang takot at may ebidensya ka, ilabas mo ang pangalan at saang division. Number 1 yan, ha? O, sagutin ko ba? O, bahala kayo. Basta sinabi ko na basahin ko lahat ng mga comments and mamaya magbibigay ako ng kabuang message ko sa lahat mga napili kong comments at doon sa iba din. Kasi halos pare-pareho lang. Kaya yung yung almost same lang na comments, so isa lang pinili ko doon. Okay? So, bakit hindi ninyo ipatulfo kung totoo yan? May ebidensya ka naman. Bakit hindi niyo sabihin ang division at principal para matigil sila sa mga ganyang gawain? Yan. Pangatlo, walang mangyayari sa modus na yan kung daldal lang tayo. Kung may mabigat na ebidensya, i-report sa Senate or sa Congress. Number 4 na comment. Kung walang pera ang aplikante, binabawas sa sahod ang kabayaran o kinukuha ang ATM ni teacher kapag naka-in na, nakapasok na daw. 5. Yes, true. Yung kakilala ko, nagka-item po siya kasi binabayaran niya ang slot niya. So, dito po kami sa Patlang o sa ang division, hindi ko sasabihin.
So, principal at staff ata ng DepEd ang nag-collab. So, maliit lang yung halaga dito mga friends, sinabi niya. 30K po ang hinihingi sa kanya para makuha yung item na dapat hindi sa kanya. Yon. 6. Challenge po sa part nyo, ilantad mo sila with evidence para mapuksa ang magandang sistema kung totoo man yan. Okay. Next comment. So, ang haba ng next comment mga friendships, ito, si ma'am to siya. So, isa rin akong biktima. So, una, sa promotion ko bilang MT2. Ito mga friendships, may kapareho tong, story. Kasi may nag-PM din na sa akin na si Sir. Medyo malapit lang sa Metro Manila yung division niya. Hindi siya ganoon kalapit, pero mga malapit-lapit na probinsya ganun. 'Yan. So, promotion daw din 'yon sa kanya, tapos kailangan magbayad. Same case dito kay ma'am. So, una sa promotion ko bilang MT2. So, hiningian siya. So, pangalawa, inutusan ng isang teacher na kunwari at pinasampahan ako ng kaso at tinawagan ako noong November 24, 2021 at NCR. So, kaharap ko ang attorney ng NCR at ang attorney ng DO. So, dalawang attorneys. Mga ka-friendships, naku, kawawa naman si ma'am ito. Attorney daw ng NCR at attorney daw or abogado ng DO. Doon ako hiningian ng pera, maliit man lang. Ang halaga dito ay 60K lang. Medyo, pero malaki yan sa mga wala na, yung mga teacher na punong-puno ng loan. Naku, malaki kaya yan. Kasi, karamihang teacher sa DepEd, baon sa utang. Kahit ako, isa ako doon. Naku, wala pa akong taon, nakautang na nga ako ng 1 million, diba? Kailangan kasi friends mag-invest agad. Huwag nyo kong husgahan. Okay. So, pero hindi ako pumayag. So, 3 days after, sinuspende siya based daw doon sa position paper submitted daw ng kasamahan kong teacher. So, nagulat at tanong ko sa sarili ko, ano ba ang nagawa kong mali? So, nalilito ako. So, na-serve ko na yung 1 taon kahit masama ang loob ko dahil sa 60K na inihingi ng legal ng DO. I'm still waiting for justice. So, God help me this, hopefully. Yun lang. So, mamaya ako magbibigay ng comment So, ipunin natin lahat ng comments. Okay. So, ito Bisaya, mga friendships. Nagbanggit din siya ng amount. Okay. So, hangtod karon pa di ay na. So, hanggang ngayon pa rin pala yan. Back in 2021, gipangayuan kog 20K na sa isang principal sa akong gi-applyan na school. So, hiningian daw siya ng 20,000 sa principal na in-applyan na school. Kay kuno connected siya sa superintendent. The principal daw connected daw sa SDS. So, ahak. So, expression ng Bisaya mga friendships. So, ako kay new board passer, so, gikubit. So, since, mga friendships, yung bagong kapkapasa, kailangan ng work agad, kasi ang daming naghihintay para sa'yo, lalo kung breadwinner tayo ng pamilya. So, ang daming naghihintay sa'yo. Kaya, parang nanalo tayo ng loto, yes, kapag tayo ay magka-item sa DepEd. Kaya lang, yun nga, nagbayad din siya ng 20K. So, ito last comment. So, unless you can name, doon lang kami, unless kung mapangalanan ko daw yung mga principals, SDS, ganun, at divisions. So, doon lang kami maniniwala sa problema kasi pag ginawa mo yan, mas lalong magkakaroon ng negative image ang DepEd. So, taga-DepEd ka pa naman. So, ilatag mo pangalan para accountable ka sa mga sasabi mo. Alam mo mga ka-friendships, kahit anong gawin talaga natin kapag nagko-content tayo, ganito, gumagawa tayo ng video, sinasagot natin ang mga concern or issues ng iba. So, parang
meron talagang kasamang mga negative. Magko-comment, yung instead na tulungan natin to para ma-solve yung problem, parang yung iba, bibigyan ka pa ng parang hindi ka isusupport, parang iba. Hindi man yung pagbabash, hindi yung pagbabash ni ma'am. Kasi, yes, totoo naman din nakasalalay naman din talaga dito yung Department of Education. Since nasa DO sila, di ba? So, yung SDS na yon o kaya principal na sa school, so mga matataas na position, so talagang pader yung babanggain natin, di ba? So, may point naman siya kasi parang sinira ng reputation ng DepEd kung hindi totoo. Well, hindi ako gumagawa ng content, hindi tayo nagva-vlog, gumagawa ng video kung wala tayong sources, wala tayong resibo. Kaya ako naglakas loob, naggawa nyo ng content, yung video na yon, yung bintahan ng item, dahil hindi lang, kasi nung una, rinig-rinig ko lang yung sabi-sabi lang. Pero nung marami nang nagkwento sa akin, nag-share doon sa page, nag-PM, ipatago lang daw sa kanila yung mga nila, yung pangalan nila, wag i-reveal, walang i-hide lang sila sa mga nila, identities. So alam niyo mga friendships, no, hindi ako naghangad, hindi ako nanghingi ng attention ninyo. Hindi ko hiningi yung oras ninyo. Hindi ko gusto yung views na yon. Sabi ko nga sa intro ko, ayoko ng views. Sabi ko lang doon na gusto ko lang ilabas yung opinion ko doon sa kwento ni ma'am sa bentahan ng item. So, sabi ko nga, talagang maging eye-opener to ng lahat. O kaya alam na ng lahat, kaya maglakas loob na tayong magkaisa para labanan, ma-stop ang mga mga modus, mga corruption sa DepEd. Kasi mga friends, ginagawang negosyo, binibenta yung items. Lalo na yung mga daming items na i-release ng DepEd. Akala nila naibigay yun ng libre ng mga aplikante. Yun pala, binibili ng mga teacher applicants ang nirelease na 22K na new teaching items. Di ba mga ka-friendships? So sabi ko nga sa video na yun, baka madaming nang maging milyonaryo pagkatapos maubos yung 22K. So tingin ko din mga ka-friendships, ang mga naglakas loob dito mga ka-friendships, no, na manghingi ng bayad o ibenta yung item ay nasa mga provinces na mga malayo. Kasi kapag dito yan sa Metro Manila or mga regions naman or divisions malapit sa Metro Manila, parang wala yan. Kasi natatakot sila dahil malapit ang mga tao dito sa DepEd Central, 'di ba? So nasa Pasig City lang yung DepEd Central, so mabilis kontakin, puntahan. Nako, paglaanan mo lang isang araw 'yan. So marating mo na si DepEd Central. So makausap mo na yung mga nasa taas doon. Pero ako ayoko kasing wala akong gawin, nag-share alam mo yung pag-share pa lang ng kwento or yung problema ng isang tao sa atin, ang sarap sa feeling nun. Kasi tingin nila mapagkatiwalaan tayo, tingin nila sa atin makapagbigay tayo ng advice or payo sa kanila na mas better o kaya magbigay tayo ng mas better options sa kanilang gagawin. Kasi yung mga taong nagdudulog o kaya nag-share sa atin ng problem or concern issues, ibig sabihin litong-lito sila sa isip nila. Kailangan nila ng more options. Kaya wag tayo maging madamot kung tayo'y nilapitan ng ibang tao, basta wag lang utang. Pero yung nag-share lang, tapos at the end ng stories nila, nangihingi sila ng advice kung anong better gagawin doon sa dapat plan nilang gagawin. So, mga friends, ang sarap sa feeling nun. Kaya, achievement yun nakapagbigay ka ng advice na nakatulong sa taong pagaanin ang kanyang problema, di ba mga friendships? Kaya yung video na yun,
Hindi ko yung pinagsisihan na nagmura ako doon. Wala. Wala talaga akong pinagsisihan. Deserve yun sa SDS o kaya principal doon sa division na yun na hiningian siya ng ganong kalaking 350,000 pesos. Nagbudlat lang ilang mga mata. O, di ba, mga friendships? So, ngayon mga friends, nandito yung message ko or kaya yung buong masasabi ko doon sa mga binasa kong comments. Yung binigay ko kanina, hindi pa yun ha. Ito yung totoo na to. Ito, I mean, additional. Okay, so makinig tayo. Naka-English to mga friendships. Nako. Kasi, alam ko mga friendships no, ang sarap pakinggan, ang sarap panuurin o sa ating pagdinig sa tainga, ang sarap sa tainga natin kapag naka-English ang tao. Naniwala ba kayo mga friendships? Ako, nako-convince ko talaga agad. Nako-convince agad ako sa isang tao kapag magaling mag-English. Pero ako mga friendships, no, madaldalan talaga ako. Pero hindi ako super ganong katalino. Yes, magaling, super galing ang utak ko. Pero yung bibig ko kasi sa sobrang kadaldalan, nawawala yung galing ko sa utak. Kaya minsan, yung mga kinocompose ko, nakakalimutan ko dahil sa bibig ko kung saan-saan lang pumupunta, kung anong topic lang ang mailabas ng mga friendships. Kaya ngayon, nilagay ko sa cellphone ko para basahin ko na lang. Kasi matatalo ang utak ko yung pag-iisip ko tapos meron na may ibang maisip di ba, nakalimutan yung buong points, hindi ko masabi lahat, kaya para sure na sure 101% lahat ay maisabi ko, so ito basahin ko na lang, kaya makinig kayo ha. First of all, this serves as an eye-opener for everyone, and I'm here to shed light on the issue, not to be seen as a hero. And I have no intention of becoming a hero or a politician. The video was a response to our one of ka-friendships who sought advice on dealing with a practice on their division where a certain amount is required to obtain a teaching item / plantilla. I assured her that I would not disclose her name or the division to which she belongs. If you doubt my intentions, I do not have time to convince you. So, as a content creator, I also prioritize my own security. Our government, particularly in the DepEd, Department of Education, is plugged with corruption. As evident from the comments in the video, so panoorin nyo yon at tingnan nyo mga comments, true, ang daming mga same kwento, mga stories nangyayari, naglabasan na. So, and reports received via private messages on my Facebook page. So sa mga hindi pa nakapag-follow, mag-follow kayo, at kung mayroon kayong mga kwento or concern issues na gusto nyo ding i-share sa akin privately, so PM nyo ako doon sa June Gula-Gula TV. May TV po sa dulo. Yon. So para mag-usap tayo, pag-usapan natin yan, ipakulong natin yung mga silbahe na yung mga, iwan ko na lang. So, some have warned me. Yes, totoo yan kanina din. Nabasa natin, di ba, sa comment. Some have warned me not to tarnish the reputation of the DepEd that provides for my family. You know, mga friendships, I really work diligently to support my family. Hindi ako palamunin sa DepEd. Yung sweldo kong tinatanggap from DepEd ay pinaghirapan, pinagpawisan ko yan. Kaya never ako naging late sa trabaho ko at never na akong umuwing maaga, na kompleto ko ang 8 hours sa DepEd, mga friendships, and kaya ako naging candidate for outstanding kasi waiting for approval pa ng principal kasi yung sa so empty pa lang yon, so initial yon, so waiting ako maging O. Kaya ako talagang pinagtrabahoan ko, pinagsikapan ko yung nakukuha kong sweldo from DepEd. So, hindi ako palamunin.
Hindi ako naghihintay lang ng sweldo. Yung iba naghihintay ng kinsinas at saka tapusan lang, o di ba? So, as a content creator, it is my duty to protect the identities of those who share their stories with me. Promise, pangako ko yan. Pag pinangako ko sa isang sender na never kong i-disclose or i-reveal ang mga pangalan nila, lahat, kung anumang mga information na dapat ay secret lang, I will really do it. So, hindi ako traidor, di ba, mga friends? Yung iba, content creator, sige, pangako, but panoorin yung content, yung video, na i-reveal ang lahat. Just for the views, di ba? So, exposing everything now may seem futile unless the video goes viral. Yes, useless. Alam niyo, kung i-reveal ko doon, ilang views pa lang yung 10,000 pa lang views nun, i-reveal ko, ang dami na ngayong nagme-message sa division na yan. O sa tao na yan, dami na bumabaha na. Mas walang action. Diba? Kasi ang point ko doon, gumawa ako ng video para maging boses sa lahat. Na makarating sa DepEd, na ibig sabihin no, na pag makarating sa kanila, na magka-idea sila, may nangyayaring kababalaghan sa ibang divisions sa DepEd. Yun ang point ko. Hindi ako naging marites. Kasi pag i-disclose ko yung pangalan ng principal, ng SDS, yung division at yung sender, yung biktima mismo, marites ang tawag doon, mga ka-friendships. Ako ay hindi marites. Content creator ako. Influencer ako. So, ibig sabihin, kailangan ko i-influence kayo na I'm a good influencer kasi marami mga bad influencers ngayon eh. So, wag niyo akong igaya sa kanila. Okay, so useless kung binanggit ko doon na ang views pala ng video na yan ay mga 10,000 plus pa lang. So nga ako. Lagot na agad ako, di ba? Sa baba. Na ay tawag na ngayon ako sa landayan. So di ba, mga friendships? Hindi niyo ba naisip 'yon? So, in today's world, if you are not trending on social media, action is often not taken to investigate the issue. Tama yun. Kaya gusto ko muna mag-viral para makarating. Kung kakausapin ako ni Sir Tulfo, kasi ang dami ng mga tag doon na Sir Tulfo in action, Sir Sonny Angara, Department of Education, kung makuha ko na yung attention nila, saka ako magsasalita. Huwag yung i-reveal mo lahat sa video, nagnganga ka na, napuno ka na ng bash, kasi o kaya tinitira ka na, lugmok ka na sa baba pa lang, hindi ka nakarating sa taas. Utak din, mga friendships. Utak minsan. Huwag marites. Okay? Sana tayo. So, if you challenge me to reveal names and divisions, pakinig, I challenge you all also, mga friendships, to help me make me viral and trending so that this issue becomes a topic of everyone, or topic of discussion of everyone, and reaches to Department of Education, which gusto ko makarating. Bakit makarating doon? Dahil may action nga. Mamidya ka. Na nakaharap mo buong media, hindi ka pwedeng, I will not address that issue. That putyo video is just papansin for the views. No. Kapag makarating na doon, then action and investigation ay susunod. Ang ganda ng plano ko eh. Huwag niyo sirain ang plano ko. That's my plan. I will only reveal and disclose everything if
Maging trending tayo, te. Maging usapin tayo, topic tayo sa lahat. Lahat ha, kasama ang nasa taas ng DepEd. Magpapasalamat kayo sa akin kung sakali man, o 'di ba? So, yun lang. So, wag tayong magmura dito dahil ano lang to, parang comment video or response video doon sa mga nag-comment, ha, at saka kabuuan kong message kung bakit hindi ko kayang i-reveal for now. Hindi pa tayo viral eh. Pag-subscribe ka nga muna, baka hindi ka pa nakapag-subscribe. At i-like mo to kahit nainis ka sa akin. I-share mo. Sige na. Bawal lang tayo magalit. So, thank you so much mga Francis ha, sa pagsama nyo sa akin dito. Sa mga mali ang interpretasyon sa videos ko na yon, hindi ako masamang tao. Gusto ko lang maging boses nating karamihan. Sa inyo karamihan. Sa inyo. Kasi kung walang boses, tatayong isa para maging boses, maging daan, wala. Patuloy pa rin yang ganyang corruption modus sa DepEd. Thank you and see you sa ating next video. Huwag kalimutan, gigugmaw kamutan na.